Welcome to my channel. At ito ang programang My Love. Muli tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwento. Tawagin niyo na lang akong Ron, 25 years old. Binata at walang sabit. Wala din akong karelasyon dahil ayoko sa commitment at ang gusto ko lamang ay saglit na kaligayahan. Ganito tumatakbo ang buhay ko. Pagkatapos sa trabaho ay bahay lamang ang diretsyo ko. Madalang lang din akong lumabas para magsaya dahil sa ito lamang ang trip ko. Ang hilig ko kasi talaga ay mag-travel nang ako lang mag-isa. Gusto ko kasi ay magpunta ako sa isang lugar na walang nakakilala sa akin. At dito pwede kong gawin ang lahat ng gusto ko, kaya naman halos twice a year ay nagpaplano talaga ako ng lugar na pupuntahan at doon ko ubusin ng isang linggong pagpapahinga ko. Ngunit ang plano kong itong buwan ay nagbago dahil inaya ko ng dati kong ka-schoolmate na bumisita sa kanila upang daluhan ang birthday party niya. Si James, kaklose ko siya noon at halos magkaklase kami sa lahat ng naging subject ko. Ngunit naghiwalay lang kami nang makatapos na kami dahil nagkanya-kanya na nga kami ng hanap ng kapalaran. Siya ay nag-abroad, samantalang ako naman ay dito sa Maynila, pinagpatuloy ang swerte. Nagdalawang isip pa ako ng una, ngunit napilitan na rin ako dahil sa pangungulit niya dahil gusto niya daw na magkaroon ako o na naroon ako kapag inaya na nga niya ang girlfriend niya na magpakasal. Corny man ay wala na akong nagawa, kundi oo ang gusto niya. Agad akong nag-book ng ticket para sa pagpunta ng lugar nila. Inaya niya pa ako na mag-eroplano na upang mapabilis na makarating sa kanila. Ngunit tumanggi na ako dahil mas trip ko kasi ang mahaba-habang biyahe upang dito nga ay makasalamuha ako ng iba. Alam niya na, kaya wala na rin siyang magawa. Basta ang importante daw ay makarating ako. Halos isang araw din ang biyahe pag nagbarko ako na mas okay sa akin dahil ito ay nagkakaroon ako ng pagkakataon na makamit and eat ng magagandang dilag. Ang binook kong ticket ay isang deluxe room kung saan ilang passenger lamang ang makakasama mo. At kung suswertehin ka nga naman ay wala ka pang makakasama sa room. Lalo na sa pagkakataon ngayon na hindi naman uwian ng mga pasahero. Kaya madalang ang nag-uuwian. At dito ay may pagkakataon ako nakapagdala o makapagdala ng magandang putahe na pwedeng papakingin habang nasa biyahe. Maaga nga akong nakarating sa pier at nag-antay ng onti ng pagdating ng barkong aking masasakyan. At nang makarating na nga ay saglit pa kaming nag-antay para sa pagbaba ng ilang mga pasahero at bagahe. Matapos pa nga noon ay umakyat na ako sa room ng aking pwesto at agad hinanap ang bed space ko. Maganda-ganda ang pwesto ko ngayon. Bukod sa medyo tago ay dadalawa lang kaming makakasama ko. Sinasabayan ko na din ang kaunting dasal na sana ay wala nga akong makasama. Ilang oras din akong nag-antay ng pag-alis ng barko. Dahil medyo maaga ako, ay iniikot ko na muna ang paligid ng barko upang malaman ko ang pasikot-sikot sa lugar kung saan mang hahanting tayo ng magagandang chicks. Dito na rin nga ako nag-antay sa totoo o sa tutok ng barko kung saan may puwesto ang mga pasahero upang panoorin kung paano aalis ang barko. Nang nakalayag na kami ay nagpasya na ako na bumalik sa aking pwesto at tignan na rin kung may pwesto ba sa bakanting bed space na katabi ko, ngunit ang naabutan ko lamang ay tila gamit pa ng matanda na kinaiinis ko dahil malabo na makagawa ko ng ingay kapag ganito ang aking kasama. Kaya nabad trip ako ng kaunti at nang lumabas na nga rin, ako ay para magtingin-tingin ng bakanting kwarto at dito ay makikiusap ako na makipagpalit niya.
Mabuti na lamang ay nakakita ko. Kaya agad kong kinausap ang crew at nag-alok na rin ako na magdagdag na lang ako ng bayad upang payagan lang na makalipat. Kaya agad naman pumayag ito at nag-alok pa nga na tumulong sa pagbubuhat ng aking gamit. Na agad ko namang tinanggihan at sinabing ako na lang ang magdadala. Nagmadali na rin ako na bumalik upang hindi ko na maabutan ang makakasama ko. Sana sa kwarto na yon. Ngunit pagpasok ko ay tila nagbago ang isip ko sa aking naabutan. Dahil sa napakagandang anghel ang aking nakita. Nagulat pa nga ito dahil sa pagbukas ko ng pinto. Na agad ko namang paghingi ng tawad at sinabing dito rin ako nakapwesto. Ngumiti lang ito at humiga na sa kanyang higaan habang nakasalpak ang headset sa kanyang tenga. Di ako makapaniwala sa aking naabutan dahil ang pilit ko palang tinatakasan ay napakaganda. Nagpasimpleng tingin na lang ako sa kanya habang nakahiga na din ako, nagre-relax habang nagpaplano kung paano ko ba ito mapapaamo. Nagulat na lang ako nang may kumatok at tinatawag ang pangalan ko. Naalala ko pala, may nag-aantay sa akin para sana makipagpalit ng pwesto. Kaya naman dali-dali akong lumabas, kinausap ko ang crew at sinabing okay na pala ako. Nag-abot na lang ako ng tip upang hindi naman ito magtampo. Pagkatapos ay bumalik na ako sa maganda kong pwesto. Sa sobrang gigil ko sa panunod sa kanya ay may nagawa ako na hindi maganda na nagulat naman ako nang biglang nagmulat ang kanyang mga mata kaya nakita nito ang ginagawa ko sa aking sarili. Kaya kinabahan ako at natakot na baka mag-iskandalo ito. Ngunit mas laking gulat ko nang ngumiti ito at nagsalita. Dahan-dahan lang kuya, malayo pa ang pupuntahan natin. Baka matuyuan ka. Sabay ngiti at bumalik sa pagkakapit at may kakaiba pa itong ginawa na tila may hinahain sa akin. Napalunok na lamang ako ng aking laway at tinigil ko na ang aking ginagawa. Para kasi akong binuhuso ng malamig na tubig. Dahil doon, kaya naman umalis na muna ako para maghanap ng maiinom. Umakyat ako sa cafeteria at dito bumili ng pampalakas ng loob. Nakailang bote rin ako bago nagpa siyang bumalik. Ngunit hindi ko na naabutan. Kaya naman agad kong hinanap ang magandang dilag. Naabutan ko siya sa may mesa kung saan may kausap na dalawang lalaki. Kaya naman agad akong nag-isip ng para-paraan para makuha ang kanyang atensyon dahil natakot ako na baka maunahan pa ako ng dalawang bugok na ito. Oy miss, ikaw yung katabi ko sa bed, diba? Pang-istorbo ko sa kanila. Tumingin lang siya sa akin sabay tango. Dito ako gumawa ng kwento na naiwanan niya ang gamit niya at baka mawala. Sabay alis na ako sa kanila dahil napansin ko na masama ang tingin ng dalawa. Agad din akong bumalik sa room namin upang mag-antay kung babalik ba agad siya. At gaya nga ng aking inaasahan ay mabilis itong bumalik at tila may hinahanap doon. Doon na nga ako nag-start na humingi ng pasensya at sinabi ko na, pasensya na miss, seloso kasi ako eh. Ngumiti lang ito at tila alam ko na ang susunod na mangyayari. Kaya naman lakas loob ko na siyang nilapitan at dito naganap ang aking inaasahan. Sinulit ko mga pagkakataon at walang pinalagpas na bawat sandali. At habang ang dalaga ay tila maligaya naman sa aking ginagawa. Di na kami lumabas ng kwarto at dito na nagantay ng pagdaong ng barko. Sinabayan ng bawat hampas at alon na tila kami lamang ang nagpapagalaw ng barko. Nang dumating na nga kami sa dako ng aming pupuntahan ay dito lang kami nag-ayos ng sarili. Walang imikan at hindi nagkatanungan ng pangalan. Nagaya ng aking mga nakakasama ay ganito din ang nangyayari. Nagpaalam ako sa kanya at nagpasalamat sa mainit na sandali. Muli ay ngiti lamang ang kanyang sinagot sa akin. Habang sa pababa ay nakasalubong sa akin si James. Masaya niya akong binati sa aking pagdating at ganoon din naman ang balik ko sa kanya. Masaya naming sinulit ang kanilang lugar habang hindi naman mawala sa isipan ko ang babaeng nagparanas sa akin ng matinding pagnanasa.
Dumating ang araw ng kaarawan ni James at dito na siya nagsabi na ipapakilala na niya ang kanyang nobyang pakakasalan. Kaya naman excited din ako na makita at mapalad na makakaisang dibdib ng mabait kong kaibigan ng isang magandang babae. Ngunit imbis na siya ang masurpresa ay ako ang nabulaga dahil ang babaeng pinakilala niya sa akin ay ang nakasama ko sa barko. Parehas kaming nabigla sa nangyari at nagkatitigan dahil ang hindi ko malimutan na magandang dilag ay nobya pala ng aking kaibigan. Dito nga ay formal ko na siyang nakilala sa pangalang Angelita na gaya ng kanyang mukha, ngunit kakaiba sa kanyang ginagalawan. Naisip ko tuloy na ilang beses na kaya niya niloko ang aking kaibigan na maging ako ay nakaranas ng galing at husay niya. Habang nagkakasiyahan sila, ako naman ay nakatingin lang kay Angelita at nag-iisip ng kung ano-ano habang siya naman ay tila wala lang sa mukha nito ang kaba at kung ano man at tila sanay na sa kanyang mga ginagawa. Naawa na lang ako kay James dahil alam kong hindi niya deserve ang ganitong lokohin at basaktan. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwentong ibinahagi at ito ang programang My Love. Gusto mo bang manalo ng 500 pesos GCash? Sana all. Abangan ang tanong na ifa-flash sa dulo ng video na ito. Tandaan, upang makasali dito, ikaw dapat ay nakasubscribe sa ating channel at nakalike sa video ng inyong sinalihan. I-comment ang inyong cellphone number kasama ng sagot sa video na ito. Sali na!